Sa paghahayag ng katotohanan, hindi may iwasang ibunyag ang kamalian. Welcome po sa programang ito ng Iglesia ni Cristo ang Pagbubunyag. Gaya ng dati mga mahal naming mga kaibigan, ay hangad namin na makatulong ang aming tatalakayin sa inyong ginagawang mga pagsusuri at sa paghanap po ninyo ng katotohanan. Bago tayo magpatuloy sa ating pagtalakay, ay panoorin at pakinggan muna natin ang ginawa naming panayam sa isa sa aming mga kapatid sa Iglesia, at sa kanyang paglalahad ay malalaman natin kung bakit niya iniwan ang kanyang dating relihiyon, ang kanyang dating paniniwala, at ngayon po ay masiglang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Narito po siya. Dito po ako sa Angeles City, Pampanga, lumaki at pinanganak, pero ang mother side ko po ay Bicolana, and ang mama ko po ay Filipina-American po siya. So, nasanay po ako sa household na mostly Tagalog-English. Buong family po namin, actually buong angkan nga po, na Katoliko po, debotong Katoliko. Nagsuserve pa po ako sa simbahang Katoliko. Na-curious lang po ako dahil yung pinsan ko po, siya po talaga yung inimbitahan sa pamamahayag. At dahil yung pinsan ko po na lagi ko po siyang nakakasama, tinanong niya po ngayon sa akin, sabi niya, Casey, di ba Katoliko ka? Di ba nag-serve ka sa simbahang Katoliko? Tapos sabi ko, opo kuya, sabi ko. Tapos ang sabi niya po sa akin, bakit marami kayong Diyos na sinasamba? Bakit kailangan nagpapahid kayo ng panyo sa mga poon? Bakit kailangan ganito yung ginagawa, ganun? Nag-start na po ako na maging curious. Nag-start na po akong magtanong. To the point na tinanong ko na rin po mismo ang mama ko. Meron pa nga pong punto na nagtanong pa po ako ng madre kung bakit po ganun yung aral na nakalagay po sa 10 utos sa Katoliko na wala pong ibang Diyos na sasambahin kundi siya. Nagtaka po ako dahil marami nga po kaming mga saint po sa Catholic. Bakit ganito? Bakit ganyan? Pati po mama ko, mga tita ko, lahat po sila tinanong ko. Wala po silang nasagot na matino sa akin. Ganon po ako nagkaroon ng force, ng drive na talagang, okay, kailangan ko na talagang i-find out sa sarili ko kung anong meron. At kung ano yung tinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hindi madaling umalis sa nakasanayan, pero walang mawawala kung bibigyan mo yung sarili mo ng chance na makinig sa mga aral na nasa loob ng Iglesia ni Cristo. Ako po mismo yung nagsuri, ako po mismo yung nag-alam ng katotohanan. Sa Biblia po, nakabase po ang lahat po ng mga aral na tinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Dahil kapag po nasa pagsamba, talagang mga talata sa Biblia ang binabasa. Hindi po sila nagbibigay ng opinyon na galing lang po sa kanila o yung sa saloobin na po nila. Talagang lahat po ng mga itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo nakabase po sa mga talata sa Biblia at mga nakasulat po sa Biblia, walang labis, walang kulang. May verse po talaga akong, yung Gawa 20:28 po, na sinasabi po na yung Iglesia ni Cristo nga po, kailangan pumasok ka sa loob ng kawan. Hindi po sapat na maniwala ka na, tinatanggap ko naman ang Panginoong Hesukristo sa puso ko, or gumagawa naman ako ng mabuti. Ganun po kasi yung mga common po na sinasabi ng iba. Ngayon po, na-realize ko po na hindi po yun yung case at hindi po yun yung katotohanan. Dahil lalo na po sa akin na dati po akong Katoliko, nalito po talaga ako. Kailangan po na sumunod po tayo sa utos ng ating Panginoong Diyos at makinig po sa mga aral. Nung naging Iglesia ni Cristo na po ako, nabautismohan po ako, yung difference po siguro is, mostly po kasi ngayon ang mga kabataan talagang
Marami pong mga habits na siguro po masasabi natin nasa kalayawan. Madalas po ganun, lalo na po may social media tayo at maraming mga pwedeng maka-impluwensya sa kung ano yung gusto nating gawin. Lalo na pag bata ka, mabilis ka talagang ma-impluwensyahan ng mga ganong bagay. Parang naiisip mo kapag maganda siyang gawin, parang tama na. Bilang kabataang Iglesia ni Cristo, siguro yung values na talagang alam mo yung tama sa mali, na hindi lahat ng bagay kailangan sinusunod mo. Meron tayong mga bagay na hindi dapat gawin na makakasama sa atin, at the same time, mas mapapaliw ka sa Diyos kung uunahin mo yung sarili mong kagustuhan kaysa dun sa kalooban niya. Mga mahal po naming mga kaibigan, hangad po namin na patuloy nyo kaming samahan sa kabuuan ng gagawin nating pagtalakay sa pagkakataong ito. At gaya ng malimit po ninyong marinig sa programang ito, hindi po namin kailanman nilayon na makapanugat o makapanakit ang damdamin ng sinuman sa paglalantad ng mga maling aral o mga maling gawain sa alinmang relihiyon. Kundi ang malinis pong hangarin ng Iglesia ni Cristo at ng programang ito ay maihayag sa atin ang mga katotohanan ng itinuturo ng Biblia na ito ay maghahatid sa atin sa pagtatamo ng kaligtasan. Mga kaibigan, ang pagtutuunan po natin ng pagtalakay sa pagkakataong ito ay tungkol sa celibacy o sa pagbabawal ng pag-aasawa sa mga pare sa Iglesia Katolika, bagi sa kanilang mga obispo. Aalamin natin mismo sa kanilang mga aklat kung meron po bang tuwirang utos pagbabawal sa mga paring Katoliko na sila ay mag-asawa. Ang babasahin natin ay Aklat Katoliko, ang pamagat ay Faith of Our Fathers. Ang sumulat po ay si James Gibbons, isang kardinal sa Iglesia Katolika. Ito ay tinagalog ni Rufino Alejandro, ang pananampalataya ng ating mga ninuno, dito po sa pahina 396. Ganito ang sinasabi sa aklat. Ang disiplina ng Iglesia Katolika ay ipinatupad buhat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote o pare na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinan. Mga kaibigan, binasa po natin ang aklat ng Iglesia Katolika. Malinaw po, ayon sa kardinal na sumulat ng aklat, na ipinagbabawal sa mga saserdote o pare na sila'y mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinan. At dito naman sa Haley's Bible Handbook, ito ay sinulat ni Henry Haley sa page 761 sa pagkakaliwat na sa ating wika. Ang mga ministro ay naging pari. Ang katawagang pari ay hindi ikinakapit sa mga ministrong Kristiyano bago ang taong 200 AD. Ito ay hiniram mula sa mga pamamaraang Hudyo at mula sa mga halimbawa ng mga paring pagano. Pinagbawalan ni Leo I, taong 440 to 461, na mag-asawa ang mga pari. At ang di pag-aasawa ng mga pari ay naging batas sa Iglesia Romana. Narinig po ninyo mga kaibigan sa binasa nating aklat, pinagbawalan ni Leo I na mag-asawa ang mga pari at ang di pag-asawa ng mga pari ay naging batas sa Iglesia Romana. Ngayon, ang sinasabi ng mga defensor Katoliko ay ganito. Yung ipinatutupad sa Iglesia Katolika na pagbabawal ng pag-asawa sa kanilang mga pare, yan ay batas at hindi doktrina. Babasahin namin sa inyo ang aklat na pinamagatang The Catholic Catechism. Ito ay sinulat ni John A. Hardon. Siya po isang paring Jesuita. Sa page 531, ganito ang binabanggit sa kanilang aklat. Dahil sa hindi maiwasan, ipinahayag ng konsilyo na ito ay maninindigan sa isang kaugaliang batay sa hiwagan ni Kristo at ng kanyang misyon, sa pag-amin na ang di pag-aasawa noong una ay itinatagubilin sa mga pari at noong huli na lamang ipinataw sa lahat ng mga itatalaga sa banal na orden. Makikita rito ang isang tunay na pag-inog ng kaugaliang naging doktrina. Kaya bilang pangwakas ay ipinahayag nito na ang batas na ito na nauukol sa mga itatalaga sa pagkapare
ay sinasang-ayunan at pinagtitibay na muli ng banal na kapulungan ito. Mga kaibigan, narinig naman ninyo ang sinabi o ipinahayag nung sumulat ng aklat. Makikitaan niya rito ang isang tunay na pag-inog ng kaugaliang naging doktrina. Kaya malino po sa aklat mismo na binasa natin ang isa sa mga gawain na hanggang ngayon itinataguyod, ipinatutupad ng Iglesia Katolika ay ang pagbabawal ng pag-aasawa sa kanilang mga pare at maging sa kanilang mga obispo. Ang celibacy o pagbabawal ng pag-aasawa ng mga pare sa Iglesia Katolika ay sinasang-ayunan po kaya ng Biblia. Ayon po sa pagtuturo ng banal na kasulatan, sa panahon pa po ni Moises, pinagbawalan ba mag-asawa ang mga saserdote. Ang babasahin namin sa inyo ay nakatala dito po sa Levitico 21:1, 13 hanggang 14. Ganito ang ating mababasa. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga saserdote, sa mga anak ni Aaron, na ang sino man sa kanila huwag lalapit sa patay. Tunay na dalaga ang dapat niyang kuning asawa. Huwag siyang mag-aasawa sa balo, sa hiwalay sa asawa, sa dalagang nadungisan na ampuri o sa babaeng may mahalin na pamumuhay. Ang dapat niyang mapangasawa ay isang kalahi at tunay ngang dalaga. Ang binasa namin sa inyo ay pahayag ng Panginoon Diyos kay Moises. Ang sabi po sa binasa natin, ang dapat mapangasawa ng isang saserdote ng Diyos ay isang kalahi at tunay ngang dalaga. Ano po ang dapat nating mapansin dito sa mga talatang binasa natin? Hindi po kalaban ang Diyos. Hindi po ipinagbabawal ng Diyos ang pag-aasawa ng mga saserdote. Paano ho na dumating ang panahong Kristiyano? Baka ipinagbawal na sa mga ministro ang mag-asawa. Pakinggan natin ang sagot ni Apostol Pablo. Dito po sa unang Korinto, 9 ang talatay 5. Pakinggan natin. Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Kristiyano tulad ng ginagawa ni Pedro, ng ibang apostol at ng mga kapatid ng Panginoon? Dito po sa binasa natin, panahong Kristiyano na ito, pahayag ni Apostol Pablo, ang sabi rito, wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Kristiyano? Tulad ng ginagawa ni Pedro at ng ibang apostol at ng mga kapatid ng Panginoon. So mga today, hindi po sila binabawalang mag-asawa. At ang isa po sa mga halimbawa ng mga apostol na may kasamang asawa, si Apostol Pedro. Ano pong katunayan si Apostol Pedro may asawa? Pakinggan natin ang sagot dito po sa Mateo 8:14. Ganito ang ating mababasa. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at do'y nakita niya ang biyenan nito, nakahiga at inaapoy ng lagnat. Ano pong katunayang may asawa si Apostol Pedro? Binanggit dito sa talatang binasa natin, si Apostol Pedro may biyenan. Pagka may biyenan, may asawa. Paano naman po ang mga obispo sa unang iglesia? Sila po ba'y pinagbawalang mag-asawa? Pakinggan natin ang pahayag pa rin ng mga apostol dito po sa unang Timoteo 3:1 hanggang 4, ganito ang ating maririnig. Tapat ang pasabi kung ang sino man ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ng pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo, hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi mapakipagtalo, hindi maibigin sa salapi, namamahalang mabuti ng kanyang sariling sambahayan na sinusupil ang kanyang mga anak na may buong kahusayan. Dito po sa mga talatang binasa natin, inisa-isa ni Apostol Pablo ang dapat na maging katangian ng isang obispo sa tunay na iglesia. Ang sabi rito, dapat na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae. Dapat anyang namamahalang mabuti ng kanyang sariling sambahayan. Ano po ang ipinakikita lamang dito? Mga kaibigan ng mga obispo sa unang iglesia ay mga taong may asawa.
uulitin po namin sa lahat po ng mga sumusubaybay sa pagkakataong ito, hindi po labag sa pagtuturo ng Biblia na ang mga ministro at obispo ng Panginoon Diyos ay magkaroon ng asawa. Pero sinasabi po ng iba, lalo ng mga tumutulig sa iglesia, hindi ba't sa iglesia ni Kristo ay ipinagbabawal din ang pag-asawa sa hindi ninyo kapanampalataya? Mga kaibigan, kung may pagbabawal man ng pag-aasawa sa iglesia ni Kristo, hindi po ang bawal ay yung pag-aasawa per se. Ang pagbabawal po sa iglesia ni Kristo ng pag-aasawa sa hindi kapananampalataya, yan po ay nakabatay sa pagtuturo ng Biblia. Sapagkat malino pong itinuturo doon sa 2 Korinto 6:14-15 sa Lamsa version, ang sabi ron ay, do not unite in marriage with unbelievers. Kaya hindi po yung pag-aasawa per se ang ipinagbabawal sa iglesia ni Kristo, kundi yung maling paraan ng pag-aasawa. At yan po ay nakabatay sa Biblia, kaya mula pa nung una ay hindi ipinahintulot sa mga lingkod ng Diyos na sila'y mag-asawa sa hindi kabilang sa bayan ng Diyos. Ngayon, baka po iniisip nung ilan na, lalo na nga po ng mga panayang sumusubaybay sa programang ito, na bakit kailangan pa nating talakayin ito? Gaya nga ng binanggit namin sa pasimula kanina, hindi po namin layuning mang-atake o kaya makapanakit ng damdamin ng sino man. Pero, bakit kailangan po natin itong bigyan ng pansin sa ating ginagawang pagtalakay? Batay po sa pagtuturo ng Biblia, kaninong aral po ba ang pagbabawal ng pag-aasawa? Maaaring ito ay maging mabigat sa ating pakinig, pero ang babasahin namin sa inyo ay pahayag mismo ng mga apostol na nakatala dito po sa unang Timoteo 4:1. Basahin na rin natin ang talatang 3. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Mga kaibigan, inuulit po namin, hindi po namin layuning mang-atake o kaya ay makapanakit ng damdamin ng sino man sa paglalantad natin ng maling doktrina ng alinmang relihiyon. Katulad nga po ng tungkol sa pagbabawal ng pag-aasawa sa mga paring Katoliko. Masakit pakinggan, pero ang sabi ng Apostol Pablo, yung pagbabawal ng pag-aasawa, hindi po aral ng Diyos, kundi aral ang wika ng demonyo. Tandaan natin mga kaibigan, ang Panginoon Diyos ang siyang lumalang at nagtatag ng pag-aasawa. Yan ay batay sa Genesis 1:27 hanggang 28. At batay po sa binasa natin kaninang talata ng Biblia, ang mga saserdote noon sa panahon ng unang bayan ng Diyos ay may asawa. At maging sa panahong Kristiyano, ang mga apostol at ang mga obispo ay hindi po pinagbabawalang mag-asawa. Mga kaibigan, sana po napansin natin, ikinukumpara lang natin sa Biblia ang mga binasa nating patotoo ng aklat mismo sa Iglesia Katolika Romana. Hindi po namin ito pinaliliwanagan o kaya ay binibigyan ng sariling interpretasyon. Kaya sa pagkakataong ito ay muling nalantad o nabunyag ang kamalian ng aral at mga gawain sa Iglesia Katolika. Kaya muli iiwan namin sa inyo ang katanungan na, papayag po ba kayo na manatili sa isang relihiyon na sa halip na tayo ay makagawa ng kabanalan, nakagagawa pa tayo ng pagtalikod sa Diyos? Tandaan po natin, nagaganap ang pagtalikod sa ating Panginoon Diyos hanggat may aral ng Diyos na sinasalungat o nilalabag. Kaya bago po mahuli lahat, mga kaibigan, magawa sana ninyo ang tamang pagpapasiya, sapagkat ang nakataya rito'y ang ating ikapagtatamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, hangad po namin ng ginawa nating pagtalakay ay muli pong nakatulong sa inyong ginagawang pagsusuri sa mga katotohanang itinuturo ng banal na kasulatan. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Hanggang sa muli.